Magandang gabi na rin sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kaguruan. Ito po ay isang napakalungkot na balita na merong isang guro dyan sa Davao Region, ayon na rin sa naiulat sa DepEd Region 11, na isang guro umano ang namatay pagkatapos nitong ma-stress dahil na rin ito ay pinagalitan ng husto ng kanyang principal. Alamin ho natin ito, kung ito ba ay totoo. Kaya nagpalabas ho itong, kasi nasa social media na ho ito, okay? So, nagpalabas ho ng official statement itong division ng Davao de Oro, okay? Mababasa ho natin sa kanilang official statement tungkol sa nangyaring yan. Babasahin ho natin. Republic of the Philippines, Department of Education, Division of Davao de Oro. Ayan. So this belongs to Davao Region, Region 11. Ito ang kanilang official statement na ipinalabas kahapon ata kasi mag 24 hours ito ngayong gabi. So, the school's division of Davao de Oro extends its deepest condolences to the bereaved family of Mrs. Marjorie Espinosa Liantubuldo. Ito ata yung namataya, a teacher at Tibagon Elementary School in Pantucan North District, who died on September 19, 2024. DepEd Davao de Oro assures the public that it will thoroughly conduct an investigation on the cause of her death. We encourage everyone to pray for the repose of the soul of Mrs. Lianto Poldo. We also pray, we encourage everyone to pray for, okay, that one. We also pray for the strength of the family during this most trying time in their life. Well, ito ay isa this particular news talaga is very sad news dahil batay na rin doon sa mga naibalita na this teacher is already 58 years old kaya magre-retire na ho ito. Hindi ho natin alam how old itong principal niya. Lalaki itong principal, itong namatay is babae. Alam naman ho natin na kapag yung babae, kapag mga retirable na yan, di ba, we all know that mga sensitive yan kasi matatanda na yan. At saka, I guess parang first time ata ito ng teacher na, how can you say, na pinagalitan talaga ng husto ng kanyang principal. So, in our own opinion, no, sa tingin sa tingin ho natin. By the way, you can search all these matters concerning to this. Andyan ho yan sa social media lahat. Okay, from Davao Region ho ito. Nangyari ito sa division ng Davao de Oro. Tingnan nyo na lang dyan sa social media. Wala naman ho tayong wala naman ho tayong wala naman ho tayong pinapanigan dito, pero sinasabi natin number one, uh, meron naman siguro mechanism as to child protection policy, di ba, sa bawat school na ano or whatsoever. Meron naman hong proseso yung school na yan kapag merong nangyayaring mga ganito. O, di ba, number one, ano ba yung pwedeng gawin nila? First, kapag nagsumbong yung parents doon sa principal, ano ba yung dapat gawin sana ng principal? The principal will conduct an investigation. Hindi ora mismo dyan siya di ba? He's going to reprimand the teacher. Dapat mag-conduct muna ng investigation. At saka, yung teacher na inireklamo ng parent or ng parents must be given enough time to reply. I guess, three working days, parang gano'n. Di ba merong proseso dyan, mga standard operating procedures. Di ba, DepEd? O pinakamalaking ahensya ng gobyerno. I guess merong um, standard kung paano ba yan, um, paano ba kapag merong mga problemang gano'n. So dapat yung principal, on the side of the principal, dapat sinunod sana yung mga SOP para yung teacher hindi mabibigla, no? Kasi if you're going to read the story naman, hindi naman talaga kasalanan ng teacher bakit nagkadugo yung kanyang estudyante. Kasi meron atang ginagawa yung teacher, tapos yung mga bata naglalaro ata, tapos nagsayaw-sayaw yung bata doon sa labas. O, di ba? Pero worse, okay, pero kasi may nangyari na din, di ba? So, kasi nagkadugo yung ulo ng bata, whatsoever. The point is ganito, yung ginawa ng bata, hindi yun pinagawa ng teacher.
O, di ba? Ginawa yun nila out of playing, di ba ganon? Pero for the sake of the argument na nasa paaralan, talagang ano yan ng teacher. On the other side, one of the thing also is yung principal kasi siya yung manager sa buong school. O, di ba? Ano ba yung mga dapat sana niyang gawin? Dapat he has to protect the child as well as he has also to protect the teacher. Kasi kapag nagpaliwanag naman ng teacher na ganito ang nangyari, o, di ba? So you have to accept the things, the facts, you have to establish the facts. At saka yung bata naman, kasi merong it's not the sole responsibility ni naman siguro dun sa teacher. Although, teacher has, kasi under sa klase niya, pero it was not, how can we say that? Hindi naman pinagawa yun ng teacher. So, well, on the side of the principal, sana he dealt it, na in a proper way, no? Paano ba yung proper way? Susunod doon sa SOP, doon sa Standard Operating Procedure, para yung mga teachers ninyo, hindi ho yan mas stress. Lalong-lalo na yung mga matatanda, di ba? Mga retirable na. Sayang, um, hindi na ho umabot ang teacher na ito sa kanyang retirement age. Kasi na-stress nga, sadly to say, ah, pumanaw. So, yan ho. So, we will wait. Ano ba yung, um, how can we say that, mga update nito tungkol dito sa pangyayari na ito sa DepEd. So, we will wait the investigation na ginagawa ata ng Region 11 at saka hihintayin ho natin ano ba yung magiging sagot din, of course, with the side of the principal, no? We are quick to judge kung ano sa kanya, but as guaranteed by our constitution na we must also have due process. So, baka meron din yung sasabihin yung principal. So, let's try to know the story behind it. Okay? So, tignan ho natin ano ba yung lalabas sa investigasyon ng DepEd Region 11 sa nangyayaring ito. Because this is very sad, ilang taon na ba tong teacher na to? Parang 31 years in service na, so talagang matagal na si DepEd. First time na pagalitan ng ganito katodo ng isang principal. Let's also hear the side of the principal. Kung nasunod ba yung SOP, na nabigyan ba yun si teacher ng time to explain whatsoever. At saka, yun na din. Subaybayan ho natin ang kasong ito. Okay? So sa ating mga teachers dyan, huwag masyadong dibdibin itong mga ginagawa ng mga bata, Oo, you also have to take care of your mental health. Okay? Kasi alam ho namin na hindi ho madaling maging teacher, no? Inside your classroom, meron kayong 30 students. There are also 30 different personalities dyan sa classroom ninyo. Kaya mahirap ho. Kaya take care of your mental health, teachers. Kapag hindi na ho kaya, you can always go to professional. You can seek professional help. Meron naman dyan siguro dyan sa DepEd na naka-assign ng mga guidance counselors. O we can seek private partnership with the DSWD, no? So, wag masyadong dibdibin yung mga nangyayari dyan sa inyong paaralan. Parating pa naman yung we are celebrating pa naman ata the Teachers Month from September 5 to October 5. So, yan ho. Stay strong, teachers, no? Para ito sa mga kabataan. At saka, huwag masyadong dibdibin yung mga trabaho ninyo. Okay? You can be replaced anytime. Okay? Ang dami hong aabang dyan ng mga posisyon, no? Na makatrabaho, makapasok ng DepEd. Yung iba nag-abroad na. So, take care of your mental health. Love yourself. Okay? So, and don't mind sometimes other people. Kapag hindi na talaga kaya, lalong-lalo na yung pinapagalitan ka ng principal, there's always a mechanism siguro for that, no? You can complain to higher authorities, something like that. So, always take care of your mental health, dear teachers. Maraming salamat ho. Magandang gabi.